So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Hindi tayo magkakasundo pagdating sa West Philippine Sea. Talagang ibang-iba yung position natin dahil ang position natin ay respetuhin yung arbitral ruling at sa atin ang West Philippine Sea. Sa kanila, alam naman natin malayong-malayo. Hindi talaga tayo magkakasundo doon pero hindi mo naman kami pwedeng pagbantaan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tinawag na political stunt ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na si Xi Jinping ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aniya, kahit gaano raw karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas sa Pilipinas, hindi raw nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ang mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Para lang din daw sa political na interes ang mga ginagawa ng mga mambabatas na aniyay kaunti ang nalalaman ukol sa diplomasya. Sa pagtitipon ng Chinese New Year reception kagabi, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Ching Chuen na dapat upuan at pag-usapan ng China at Pilipinas ang mga aniyay hindi pagkakaunawaan. Hindi raw nila hahayaang pahinain ng bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Let's sit down. Let's talk. Let's find ways to manage differences. Gayunman, hindi raw mag-aatubili ang China na pumalag sa anyay nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa China. So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Matatandaang kinondena at ipinurotesta ng Chinese Embassy ang mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Iginiit ni Tariela, pagtatanggol lang yon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinuportahan ng ilang senador si Tariela at naghain ng resolusyon na inadapt sa plenaryo sa Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Inakusahan daw ni Xi ng paninindak ang mga senador habang patuloy raw ang mga walang galang na pahayag ni Xi sa mga mambabatas. Anya, respect begets respect. Sa gitna ng issue, umaasa raw ang ambassador ng China sa Pilipinas, uusad na ang pag-uusap sa Code of Conduct o COC na mahigit isang dekada ng pilit binubuo. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. We all hope that we can speed up consultations on what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Ang COC ay ang binabalangkas na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas, pati na rin ang ilang bansa sa ASEAN na may inaangking bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na bahagi raw ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangking ito ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, nanindigan si Senator Sherwin Gatchalian na patuloy na ipaglalaban at kokondenahin ang anumang panghaharas ng China sa Pilipinas. Panoorin ang kanyang pahayag at panayam sa kanya.
Punta tayo sa reaksyon ng Chinese Embassy. Dineklara din pong persona non grata yung mga lokal na opisyal ng kalayaan sa Palawan, Senador, at saka binalikan yung mga senador. Nasabi ay pamumulitika lang yung ginawang pagtira po sa mga taga-Chinese Embassy. Ano reaksyon nyo, Senator? Ba't ganito katapang mga ito? Personally, Alvin, yung mga statements nila may halong pagbabanta at Kaya yun nga. ang hindi maganda. No, dahil ikaw ay guest o nasa loob ka ng ating bansa tapos babantaan mo yung may-ari ng bahay, hindi maganda naman yun. Hindi tayo magkakasundo pagdating sa West Philippine Sea. Talagang ibang-iba yung position natin dahil ang posisyon natin ay respetuhin yung arbitral ruling at sa atin ang West Philippine Sea. Sa kanila, alam naman natin malayong-malayo. Hindi talaga tayo magkakasundo doon pero hindi mo naman kami pwedeng pagbantaan. Rinirespeto namin yung kanilang opinion. Dapat lalong respetuhin yung opinion natin at saloobin dahil nandito tayo sa sariling nating bansa. Kaya na naging basehan kung bakit inaprubahan yung sense of the Senate. At ako, bumoto ako doon. Sang-ayon ako doon sa pagkokondena sa mga statements na ginawa ng spokesperson ng Chinese Embassy dahil nakakasakit at hindi tama. Kung tayo ay dadaanin natin sa diplomasya, ang diplomasya two-way yan, hindi one-way lang. Hindi lang tayo ang gagawa ng diplomasya, yung kabila, hindi. Dapat tayong dalawa ay gumagawa ng diplomatic approaches. So how do you deal with the new statement then from the Chinese Embassy? Lalo pang tumapang din po, tinira ulit yung Senado Paano gagawin natin dito? Hindi ko pa nakita yung kanyang yung tono ng kanyang statement, pero hindi rin kami titigil sa pagkokondena. Kung ganyan na magiging takbo at hindi rin tayo titigil, bakit kami titigil kung pangbabastos at pagbabanta ang ginagawa nila? Again, pwede tayo mag-usap, hindi tayo magkakasundo, pero magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.